pero dati pa yun. Matagal na yun. 2023 pa ata. Yun, 2022. Beatrix. Decent laner versus the... Wow, okay. Ang bilis. So I would have suggested yung Tigreal, men. Pero may point din itong Minotaur sa ngayon. Lalo na sa changes ngayon kasi meron na siyang... meron yung sustain, nandyan na. Oo nga pala. Itong Beatrix, kasi di ba meron ka mga unstoppable damage eh. Para siyang Claude, di ba? Para pag pinindot mo na, yun na yun. Yung antivirus pattern. So medyo gusto yun ng Minotaur para makapag-tank siya. Ang tunay na counter sa Beatrix ay Tigreal. Pero second in command naman na yung Minotaur doon. Ganun pa rin. It's all about the stuns, di ba? And the thing is, with Beatrix sa ngayon, hindi ka naman bubuo ng anti-CC item or nung sinasabi natin nung crowd control reduction. So, hindi problema yung stun ng Minotaur. Ang curious lang ako is, magiging mabilis pa rin ba ang galawan ng 9 lives with this gameplay? Kasi Minotaur eh. Oo. Diba? Parang sila dito medyo mabagal. Diba lang? Pero dati lang kasi yung previous game nga, binilisan pa rin nila eh. Kahit pang late game sila eh. Ngayon, abangan natin at lamang ang 9 lives ng isang puntos against Aurora Gaming. Again, kung sino magwawagi dito ay kakalabanin ang nag-aantay sa Grand Final sa Team Liquid Philippines at may tsansang mairepresenta ang Pilipinas sa darating na 33rd SEA Games. Pasok tayo sa Land of Dawn. Very standard ang rotation. Leash ang ginawa ni Super Leash ngayon. Rene J. Super Leash, pre. The Ultra Leash. Okay, so I'm thinking kung kaya ba ng isang Ling na mag-survive dito sa... I think yung Beatrix, ang problema sa pagka-pick dito ng Aurora, sobrang daming stun ng 9 lives. Oo nga. Tapos lahat halos yun. Literal na lahat. Pati yung Moscow eh. Tapos yung Valentina, kopyan yung Kalea. Ang hirap talaga. Di ako magugulat kung madaming deaths dito si Doming. In fact, magugulat pa ako pag hindi siya namatay sa game na to. Iba, no? Tsaka, tinan mo, kasi isa yung Beatrix sa mga heroes na pangit lagyan ng Purify. So, may mga ganong hero eh. For example, Iritel na ang hirap din lagyan ng Purify. Yung, di ba, ang daming mong titingnan. Edward actually, na-force din maggumamit ng Purify kasi siya lang naman ang magpa-frontline dito bukod kay Rene J. Pero tama ka dun, ang dami talagang option ng 9 lives dito, pre. Yan. Ito naman sa Ling, in the case of Ling, kailangan natin na tanongin nating ekspertong si Midnight, pero ay, grabe ko po, nasalo. Oo. Ayan na, papasok si Demon Kite ha. Naiwasan ni Nausea. Tutulak niya palayo itong si Demon Kite. Holy moly, ay kahit pa paano yung nakabawi doon sa laning niya against Nausea. Pero nagkakagulo na kasi sa unang pagong ng laban at makukuha ito ni Kane Scofield. Pero di pa tapos sa laban dahil si Stay Freaky nagtatalo na rin. Grabe, ginaya. Kinopya yung ultimate dito ni Edward. Habang si Edward yun may ibit. Fended Earthstrike from Yue. Pero wala pa ata masyadong damage. Pero magiging successful ang kanyang kuha ng kill dito kay Stay Freaky. Andun na rin yung mga Jabombage mula kay Holy Moly. Meng ay nakakuha ng kill. Sabi dito ni Demon Kite, parang isa pa. Take a chance with me. Ay nakapitas din. Nakadalawa dun si Yue, pre ha. Yes. And most importantly, nakasama dun si Holy Moly sa Clash na yun. Na-activate agad. So, 9 lives after essentially winning that team fight. Bigla sila na-overcommit na naman. Grabe. Okay. Yue playing so perfectly, by the way. Ang ganda na nilalaro. Na-deny pa nila itong card dun sa may top lane. So, ngayon, itong si Nausea ang siya pa ang mamahirapan. Kasi ito para sa 9 lives, ang interesting kasi, na-force na nila siling na mag-rotate dun sa may top. Nakuha nila yung turtle for free. Sinubsub nila at hindi nila napatay doon si Yue. Sobrang push na ginawa ni Yue na kapag ultimate siya, na-counter niya si Stay Freaky. And si Stay Freaky, si Sean, tinaray niya talaga i-dodge yung Feathered Airstrike. Pero
nautakan siya ni Yue. At tumama lahat. Imbis na may maiwasan siya. Kasi nangyari, di ba, pag magnasobra ka ng sidestep, either maiwasan mo lahat or tamaan ka ng lahat. Masalo mo. Kapag diniretso mo lang lakad, double dash out, possible isa lang tumama sa'yo. So parang ganun nangyari. Nasobrahan sa crossover. Itong si Stay Freaky. So, and that costed so much from 9 lives. As a team collectively, yung challengers mentality nila ay binetray sila ngayon. Nasobrahan sila sa gas. Yun nga, napaapak na naman. Ngayon, malaki ang kalamangan ng Aurora Gaming dito in terms of kill score and doon sa gold. 1 point something K, 1.5K. Pero si Kane Scofield, alam mo naman na isang akay, nabubuhay yan sa objektiba at pwedeng hatak-hatakin uli ito. Napapabayaan sa may bandang ibaba si Nosia, pero si Stay Freaky ata magiging target. Lansu, ang baba na ng buhay, down to 20. At si Edward ay namatay din. Napasubsob na force itong si Edward. Even yung Purify ay nagamit niya rin para lang sana makaligtas pero hindi niya kakayanin yung damage dito ng 9 lives. And it's also because of Kaloy na nag-flicker para mapigilan yung susuporta dun kay Edward. So, 9 lives with their synergy, nandun pa rin talaga. At understandably, ang Aurora, ang gusto ko yung ginawa dito ni Demon Kite na imbis na sumausaw pa siya dun sa may turtle fight, pinressure na lang niya itong si Nosia. But, for some reason, Nosia came up on top. Hindi natin nakita yun. Hindi ko alam bakit full HP pa si Nosia dun afterwards, kung nag-regen pa siya or whatsoever. But he won that fight. So yun no, nakakuha na ng combo dito. Feathered Earthshake, bitin pa rin yung damage habang si Lanzo ipapasok. Sayang yung pagkakataon dito. May 10 bits pa. May kabitinan pa sa damage itong si Holy Moly. Yan si Edward. Siya lang talaga ang natalaga para from frontline. At alam niya na talaga ito. Lansu sa may bandang itaas. Kaloy ay iikot na rin. Pero 4 na miyembro ng Aurora nag-aabang kung sino man na magre-react. 9 lives napag-equalize sila dito for some reason nagawa nila ng paraan. And it's mainly because dun sa kanilang pag-split push. Naman advantage ng isang Moskov. At in fairness, nakakapag-depensa sila ng jungle. Kane Scofield also survives yung full feathered airstrike. Understandably, dahil makunat naman talaga isang akay sa ngayon. So, naging even na yung ating bakbakan. Walang literal si Edward lang yung pinatay ng 9 lives. Pero, enough na yun para makapag-farm sila at ma-equalize yung game. Alam mo pre, napakatapang talaga ni Stay Freaky, ni Sean. No? Pero tinan mo, yung ulti lang ni Edward yung kinukuha niya. Nung game 1, ganun din. Abbot of the Guardian kinuha. Ngayon, yun nga nako, ibang klase talagang palaban. Yung challengers mentality, parang sa kanya ata nagsimula pre. Dahon ng sili lang dahon ng sili pinapakain dyan. Kumbaga sa gagamba pre, pinakaya mo ng oregano. Parang pina-oregano pre. Yung dahon ng oregano. Matibay, grabe. Parang gigil ng 9 lives. Pero meron pa rin may finish pa rin no? Hindi sila yung basta-basta lang nasugod. Wow! Tumama. Ayun, tingin Meng. Nakakuha na si Meng dito. Killing spree na. Habang si Demon Kite ready para sa clean up. Si Nosia ay namatay sa kamay ni Domeng. Ayan si Kane Scofield na kailangan na lumata. Subsob ang magiging call ng Aurora. Nakatatlo na kagad si Domeng dito. And Maniac magiging savage ba ata? Aurora Gaming! Inubos ang 9 lives. And we did say na ang pinakamahirap para sa isang Beatrix ay pag napuno ng stuns ang kalaban. Lahat ng miyembro ng 9 lives mayroong chance mag-stun. Pero inubos lang sila dito Omeng. Which is signature Beatrix. Kahit napakaganda ng initiation ni Lanzo, hindi nahagip itong si Holy Moly. Iba ka talaga, Meng. Iba ka talaga, Meng. Meng, talaga. Tingin lang, Meng. Tingin lang. Beya mo na to, Meng. Ang lupit, men. Yung spacing, tsaka yung pagsunod na paggamit ng spells. Credits to Rene Jaden. Maganda yung counter initiation niya doon. Kakaiba. Biglang nagbago ang aura ngayon ng Aurora Gaming at nahihirapan ang 9 lives dito na sagutin. Yung tapang nila kanina ay medyo nabahag. Dahil ngayon, alam na natin na malaki-laki na ang napondo dito ni Holy Moly. Available na rin ang Hunter Strike. Para sa kanya, 7-0 in 0 to pre. Tapos Savage, ano ba?
for sure isang item yun, no? Parang sabi na 200 times 5. Times 1K, 5. grabe. 1K kagad. Lagpas pa yun na. Siyempre, may mga bonus pa yun. Nakapag-turtle pa sila, nakapag-minions pa siya. Practically, 3/4 of an item yung nakuha niya ng isang ganun lang. Isang iglap. Ngayon, 9 lives. Mapapaisip sila. Ang dami nating stun, ang dami nating way para kontrolin yung Bea. Anong nangyari? At syempre, si Nosia kasi na nag-overheat din eh. Na pa-over-sub din eh. Kaya na-out of position siya. Na-outplay siya ni Holy Moly. Oo, yun yung medyo kailangan nilang iwasan dito. I think napapaisip na rin ng 9 lives. Ano ba magiging next na step? Yung Ling actually hindi pa nga super duper sumasama. Hindi pa tayo nakakita ng kill para dito kay Demon Kite. And puro farm lang muna ang kanyang ginagawa. All of a sudden, lamang na ang Aurora dito. And dahil nga rin sa activeness na ginagawa dito ni Rene J, tinan mo kung paano nyo bigyan ng effort yung mga damo na apakan ng apakan bago tumawid itong si Holy Moly. Magkasama na naman sila, pre, ha? Magkasama na naman yan. Ming and Rene J. This time, hindi na Cho. It's the Kalea. Kalea. Na sinasabi natin ay mas magandang Cho. In many ways. Lord Fight. Wala namang nakalamang naturally kasi wala pa naman na push na inhibitors whatsoever. Yep. Pero yung Aurora, lamang sila ng gold. When it comes to EXP, lamang na lamang si Demon Kite. Ang laki ng kalamangan. Folks, from UE, at nakita nila si Nosia na, ay hindi pa na nila nakita si Nosia. Naku, kalahati na yung buhay ng Lord. Nag-aabang ng pagkakataon dito ang 9 lives. Hatakin sa kanilang poder, soft reset ang magiging call. Alam nila na nasa itaas itong si Nosia, pero any moment pwede namang sumama. Available din yung Tsunami Slam, pero si Holy Moly ay nakakakuha na Tsunami Slam para dito kay Rene J. Ngayon naman ay Tempest of Blade ang isasagot ni Demon Kite at sa may call, pero sakto din yung pasok dito ng Aurora Gaming para makakuha ng kill. Kaloy ay napatay. Same with Lansu, magiging 3, magiging 4 at si Nosia lang ang natira dahil hindi na nga siya nakasama sa team fight, pre. At pwede gawin dito ng Aurora, i-fast nila to, tapos ang mangyari sa sabog, kaya ba? Sabog lang. Turret passive, and then next wave ay big minions. Oh, yun. Kaya ba? Okay. Napigilan. May sabog, so yun. And 9 lives na unfortunately, nagpakita si Kane Schofield no kanyang dash. At hindi ko alam kung error ba yun or what. Kasi parang hindi niya yun gagawin normally. Or hindi gagawin na kaya normally. Baka gusto niya pa nga actually na pasubsub sana yung dash niya, pero kitang-kita na papunta pa atras. So, kapag umatras ka ng dash mo on that Akai, it means na wala kang angulo para mag-heavy spin. And ang ginawa ng Aurora after that, nung nalaman nila nag-dash, binurst na nila yung Lord. At there's no chance for the Akai to get into the pit. Wala na siyang, ang bagal maglakad dun eh kapag nagamit na yung dash. So, sure na sure, Demon Kite will get that. Very nice identification from Aurora. Okay. And a sliver of mistake for 9 lives na ginawang napakalaking sugat ng Aurora. Okay, lalim ni Edward dito pero makaka-Infernal Pursuit. Kaya lang nandito na Aurora Gaming. Depths of Blade naman para kay Demon Kite. Edward nakakuha ng kill. Sa likuran si Lansu pero kailangan na rin umatras with 20% sa kanyang health. Pasok din si Demon Kite pero matagumpay ang pag-clear ng wave dito ni Nosia. Kaya lang unti-unti atang isisimutin. Dito ng 9 lives. Nakadalawa si Stay Freaky. Si Nosia ay nakakuha din ng kill. At si Rene J kailangan na rin lumayo. Tanong makakatakas ba siya kay Nosia? Ay napakaraming dash niyan. Rene J kailangan umatras. Andun yung normal hits. Tapak ng Cyclone Eye. Patagumpay ang pag-alpas dito ni Rene J. Unbelievable and grabe. Man, nung sinabi mo si Stay Freaky ay matapang, hindi siya tumigil. At in fact, hanggang ngayon, nandun pa rin yung tapang niya. I think yung 9 lives, they're willing to throw their own bodies. 4 deaths itong si Stay Freaky, pero na-shutdown niya si Holy Moly with that play. Nung pag-copy din sa Kalea, and mind you, walang flicker yung Valentina na yun, pero nahanapan pa rin niya ng way na mapatumba doon si Holy Moly. In expense of his life, ang nangyari dito para sa 9 lives, nakabawi sila sa gold. Nakabang sila ngayon. Ang lalim dito ni Kane Schofield. Kane,
Si Kane. Oh no! Oh no! Heavy spin. Ay, okay na Mali pa yung flicker. Wait lang. angulo. Si Holy Ay, Moly. di Okay, ba may tapos? pang-reposition ata pero hindi pa nga tapos yung laban! Si Nosia ay nakakuha ng kill sa fake dabog para dito kay Kaloy. Delikado at ang Aurora Gaming. Ilan naman ito sa mga nakakating jungler. And this time, ininext na nila si Edward. Wipe out para sa 9 lives. Oh my gosh! Tapos ata itong laban na to, pre. Ito na ang masasabi kong oo, tapos na. Walang 12-minute na passive. It's over for Aurora at dahil yan kay Kane Schofield. Oh no, With 9 Tatakay, lives! nagtago sa may kaliwa.